Presenting our officials for this match. First referee, Mr. Bob Milanob, National Referee. Second referee, James Oliver Mora, National Referee. Let's now meet the starting lineup from the Lady Maroons of the University of the Philippines. Let's start off with the team captain, number 8, Catherine Adriel Bersola. Number 3, Maristela Jen Layug. Number 13, Justine Doro. Jersey number 16, Rosemary Kaling. Number 18, Diana May Tots Carlos. And number 19, Nicole M. Tiamzon. With starting libero, number 12, Princess Ira Geyser. And head coach, Mr. Jerry Yee. Let's now call on the starters from the Golden Tigresses of the University of Santo Tomas. Let's start off with the team captain, number 6, Pamela Lastimosa. Number 5, Carla Sandoval. Jersey number 9, Inaji Laure. Jersey number 10, Alex Cabanos. Number 17, Shannon Palick. And number 18, Marivic Rio Meneses. With starting libero, number 11, Patricia Rasmo. And head coach, Mr. Emilio Kung Fu Reyes. This is match number 10 for the preliminaries for the Shakey's V-League 13th season Reinforced Conference. Good luck to both teams. Well, if you can't wait for UAP Season 79 Volleyball, well, here's a preview. It is UP versus UST starting lineups on your screens at hindi pa natin nakikita yung mga inaabangang protagonists ng bawat koponan. Cici Rondina, she's in the venue but not yet suiting up for UST today. Isa Molde also not part of the starting lineup yet para sa UP Lady Maroons. So these are the players that both coaches, Coach Kung Fu Reyes and Coach Jerry, will go with so far. At syempre, nabuhayan ng UST sa pagbabalik ng kanilang kapitana na si Pamela Lastimosa. Yung masasabi natin na possible preview na to ng magiging labanan natin sa UAAP. Pero syempre itong dalawang coaches na to, hindi muna nila ilalabas yung mga alas nila. Syempre magtatago muna ng mga players yan. Tapos syempre bibigyan pa nila ng exposure yung mga hindi pa nila nagagamit dati. AJ, gano'ng kalaking bagay ito na naghaharap na ang UST at ang UP dito sa Shakey's V-League bago pa magsimula ang UAP? Kasi syempre alam naman natin, iba ang labanan sa UAP. There's a lot of pride involved there. But what type of effect does winning here in the Shakey's V-League have on these players papasok sa UAP? Well, first and foremost, yung pinaka-importante dito kasi yung makuha mo yung gelling tsaka yung communication ng team mo. Syempre marami ka ng players na nag-graduate. Tapos meron ka pang mga freshman na papasok pa lang sa team na hindi pa nakaka-UAAP. At least kung magkaroon tayo ng off-season tournaments, dyan na-develop kasi yung diskarte ng bawat player kung paano sila magko-communicate sa loob ng court. You mentioned mga players na nag-graduate sa UST. Hindi na nga maglalaro next season. Si Jessie De Leon at si Carmela Tunay nakasama na natin dito sa panel as we see this hit by Nicole Tiamzon nakalusot sa mga blockers, puntos para sa UP. At saka si Jessie De Leon, alam natin malaki yung contribution niya sa blocking ng UST before. So kahit nandiyan pa si Meneses, syempre yung opposite niya na middle, kailangan mag-step up para talagang masustain yung blocking prowess ng UST. Kaya naman nakikita natin dito si Shannon Palick, number 17 for UST. Sinusubukan na ni Coach Kung Fu Reyes para pagdating ng UAP, matibay na. Pero kita natin doon sa rally kanina, nakikita natin yung inilakas sa physicality ni Diana Carlos when it comes to hitting from the opposite side. Dahil syempre dun sa experience niya playing beach volley. Panoorin natin itong huling sequence na ito. Cabanos, nakita si Pam Lastimosa. Pam Lastimosa providing that leadership and her do-it-all presence para sa kanyang kupunan. That was sorely lacking sa UST last season. Isa yun sa mga hindi natin na-highlight sa pregame, no? Pero grabe talaga yung contribution ng leadership ni Pam Lastimosa, lalo na bumalik siya. Kasi for her, sa kanya, yung role niya sa team is siya yung talagang
nag-gel sa team, siya yung parang kapitan nila lahat na when push comes to shove, siya talaga yung aasahan nilang lahat eh. And, she looks healthy on the road getting back to being 100% kasi nakalabing isang puntos itong si Pam Lastimosa sa kanilang huling laban. Cabano sets it up for Sandoval. That one goes out. That hits the line. Pero it touches the line. Excuse me. No, So the point 1-1. goes to UP. Balikan muna natin si Janine Choi. Anton at AJ, umuwi sa kanyang probinsya kahapon ang Kapampangan na si Diana Carlos para bumusita sa nanay at lola niya. Sinabi niya na Hulyo pa, simula ng huli siyang umuwi sa kanila at miss na niya na sila, kaya kahit balikan ng kanyang biyahe ay winalang bahala niya ito. Kahapon, umikot sila ng kanyang lola sa loob ng mall at pagkatapos noon ay bumisita siya sa kanyang tito at mga pinsan. Proud Lola's girl si Diana dahil siya ang nag-alaga sa kanya simula 6 months old pa lamang siya hanggang high school. Kaya naman, kahapon ipinagluto nga daw siya ng paborito niyang tinolang manok at pinabaunan pa siya ng home-cooked butter shrimp sa kanyang pabiyahe dito sa Maynila. Anton at AJ? Buttered shrimp, yun din yung kinain ko kagabi. Pero Pampanga is not that far, Doc AJ, but isipin mo, 4 months nang hindi nakauwi sa kanyang probinsya si Diana Carlos. Siyempre kasi talagang pag student-athlete, binabalance mo yung academics, saka yung training mo. Yung training talaga, I'm sure ng UP, intensive yan. Talagang minimal time na sila para talaga makauwi ng probinsya. And I'm sure, nanibago yung lola niya, tsaka yung mami niya, nakita yung kulay niya, medyo mas morena siya ngayon dahil sa Beach Valley. Nakikita natin si Ria Meneses. 5-all. Aasahan talaga ni Coach Kung Fu itong si Ria Meneses na dating UAP best blocker sa mga gantong klaseng atake. Serving, Carla Sandoval. Ria Meneses has to be a terror at the top of the net, and you know how important the role is, of course, of a middle blocker sa isang volleyball team, Doc. Yeah, kasi yun din yung naging position ko before. So talagang kailangan very threatening yung presence mo sa loob kasi pag malaki ka na tapos maganda pa yung timing mo sa block, talagang may iba niya yung approach tsaka yung confidence ng mga spiker ng kalaban para maging mas madali sa team mo na madepensahan yung mga palo nila. Now, I mentioned dating best blocker itong si Ria Meneses, season 77. Kaya lang nag-dip yung kanyang laro nung season 78. How do you maintain that type of level? Pag ma-reach mo na yung level ng elite, hinirang ka bilang best blocker, how do you maintain that status? Well, when it comes to blocking kasi, it's not enough na physically fit ka. Kailangan, ang crucial dyan kasi marunong ka magbasa ng kalaban mo eh. Ang main na binabasa talaga ng middle blocker is yung setter. Konting movement ng setter, dapat alam mo na kung saan niya ibabato yun. Angle ng kamay, observe dapat yun para alam mo na. Kasi maraming malarong setter yung kamay, malaro yung kamay. So, pag alam mo na yung tendencies talaga ng setter ng kalaban, based pa lang sa position ng kamay, mas madali na sa'yo kung saan kahahabol na bola. So, I guess kailangan aralin muli ni Ria Meneses itong setter ng UP kasi nga nung UAP season, si Jewel Lai yung kanilang setter. Now, it's Kai Ling, who you mentioned, has been playing well for UP. Yeah, sabi nga ni Coach Jerry, hindi pa nakakatikim ng UAAP itong si Kailing kasi nga, tapos ngayon naman siya ang ginagamit kasi nga sideline si Basarte dahil sa injury. Pero so far so good para sa UP kasi nadidistribute ng mabuti ni Kailing yung bola. Ria Meneses has to study itong mga galaw, mga tendencies itong si Kailing kung sila ay magtatagumpay sa UAAP. Pam Lastimosa, meanwhile, is able to register a point para sa kanyang kupunan lamang ang UST 8-7. Magbabalik po ang Shakey's V-League Season 13 Reinforced Conference. Shakey's Fun Family Pizza. We are live from right here inside the Field Sports Arena. Ayan na si CC Rendina on the left side of your screens. Kasama niya rin yung men's team ng UST na champion din sa Beach Valley. Oh, I heard it was a sweep tapos parehong FEU ang kanilang tinalo sa finals. Ang MVP si CC Rodina tapos ang nag-rookie of the year si Caitlin Viray. Tapos kasama rin nila sa team si Jem Gutierrez. Sa UST naman sa men, si Chris Roy Guzman
ang hinirang bilang MVP. Magtito yan si Chris Roy, tsaka yung nephew niya, yung partner niya, si Krung ang nickname, or Baston. So congratulations to the entire UST community. Yung UST, they won their 4th beach volleyball championship sa women's division. That's the most in the history of the UAP Beach Volleyball Tournament. So congratulations sa lahat ng mga taga-Uste. Alright, basahin natin ang mga tweets. Si Clarice Lamarca, go, 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 go. Uste, kaya nyo yan, puso lang. Sabi naman ni Jason Solajes, go UST Tigresses, go Laure, bigyan mo pa sila ng magandang laban. All the way from Cavite City. Thank you so much sa lahat ng mga nanonood ngayon. Patuloy kayo mag-tweet at gamitin ang hashtag SVL on ABS-CBN Laure. Ganda sana yung intention ni Laure na patamain dun sa daliri ng blockers ng UP kaso medyo lumabas yung ball. Usually kasi pag open ka tapos medyo off na yung set, yung choice mo talaga is to target the end line Habaan mo yung palo mo. Kaya naman bumalik ang kalamangan dito sa UP side at humaba rin itong palo ni Tots Carlos. Dikit ang ating pakbakan. Pero I notice yung service niya mas may karga na compared dun sa previous conference. Serving for UST, Ria Meneses. Napag-usapan natin sa ating huling coverage dati, AJ, yung variations ng mga serves dito sa collegiate volleyball scene at sa Shakey's V-League. Kanya-kanya diskarte yan. Pero yung general rule pa rin is mas maganda kung mas tusok yung bola kasi mas madaling makuha. Mas mahirap makuha ng passers yun. Ito, tusok na tusok. EJ Laure elevating for the kill. 10-all. Mag-give credit tayo dun sa combination ng middle tsaka ni Cabanos na UST. Napakagat nila yung middle blocker ng UP para i-single block lang si EJ Laure. And EJ Laure starting a scoring run here. Nakaswerte pa doon. Balik ang kalamangan sa UST. You mentioned Cabanos, she will be playing in her final UAP season para sa UST. Kahit sabihin natin na even yung UP tsaka UST sa larong ito, pareho silang UAAP team, pareho walang import. Pero makikita natin when it comes to individual players, dun lumalabas yung pagkakaiba nila. Like sa UST, veteran ng setter nila. Ulit taon na sa UAAP si Cabanos. Sa kabila naman sa UP, veteran ng libero nila si Princess Graster. So, magkakatalunan talaga dun sa mga individual players if magsa-step up sila sa mga roles nila. Ayan po si Coach Kung Fu Reyes, 3-time UAP champion as a player for his alma mater, UST. Now trying to lead them back to the Final Four, a place they haven't been to since 2012. The UAP. The journey starts here, the Shakey's V-League. Tsaka na-mention ni Coach Kung Fu nung time na naglalaro siya, ang award niya nun is Best Server. So lumalabas naman talaga sa team ngayon ng UST, matibay ang serving nila sa team. Saka lahat ng position na dinalaro niya ni Coach Kung Fu, setter, open spiker, utility. Ngayon naglalaro pa siya para sa Army, team captain pa siya. Sandoval! Ibo pa rin si Coach Kung Fu, katulad na lamang itong si Carlos Sandoval. She only played in 10 out of the 14 matches in UAP Season 78. Tapos sa kabuuan ng tournament, naka-5 puntos lamang itong si Sandoval. So, expect a breakout year for her. Ngayon pa lang talagang inaaral na yan ng mga ibang school for sure. But here's the thing though, AJ. Paano pag bumalik na si Rondina, paano mag-a-adjust itong si Carla Sandoval? Well, it depends naman yan Mas maganda yung marami kang reservang players Kasi hindi mo naman mape-predict kung sino yung maganda yung pacing sa araw na yun. At least pag nandyan si Carla or si Rondina sa bench, either or Basta wag lang sila magsasabay na parehong masama yung gising. Kumbaga, that's another deadly weapon to pull out of the bag of tricks if you're Coach Kung Fu Reyes. Kasi nga, meron kang EJ Laure, meron kang Cherry at Rondina. Tapos nag-improve pa si Carla Sandoval. So
So, mas mahirap mababasa yung UST team as a whole kasi magkaiba yung dynamics ni Sandoval tsaka ni Rondina. Si Rondina mas explosive yung laro, mas aggressive. Si Sandoval naman more of consistency yung laro niya. So it depends sa situation. Kung talagang gusto mong lumamang ng malayo, si Rondina yan for sure. Pero kung gusto mong makipagdikitan or maintain yung momentum, syempre si Sandoval dun siya magiging important. masasabi mo ba, Doc AJ, na itong UST has a good chance of making it to the Final Four sa darating na UAAP? Very much kasi at sila solid pa rin sila as a team kahit kahit may mga key players na nawala, tsaka yung mga natira sa team talagang nag-step up yung laro. Saka malaking bagay din yung pagbabalik ni Pam Lastimosa. Serving, Nicole Tiamzon. Provide that leadership. Here's the veteran, Cabanos. Gives it up to Meneses, pero nabasa yun ni Cathy Versola. With a draw. I'm sure medyo aware na rin si Cathy sa tendencies ni Alex, no, sa years na naglalaban sila sa UAAP. And we all know naman si Cathy, very reliable blocker din yan. Naging best blocker din yan for UP if I'm not mistaken. And it's also going to be a very emotional year for UP kasi tatlo sa kanilang mga veterano, yung trio ni Geyser, Bersola, and Tiamzon will be playing out their final UAP season. Carlos. Talagang magiging malaking kawalan sila for UP pag graduate nila. So, ito na talaga yung time nila to really prove something for their community. Nicole Tiamzon. And also, yung mga players na katulad ni Carlos, they want to give their seniors a good exit. Net touch, UST. Second technical timeout. 16-15 ang ating talaan lamang UP. Timeout muna tayo, magbabalik po ang Shakey's V-League Season 13 Reinforced Conference. Ganadong-ganado, itong si DJ Jams sa pagsisimula ng isa na namang panibagong work week. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok ngayon, sa lahat ng mga team office dyan. I hope you guys started your work week on a high note and are enjoying excellent volleyball right now dito sa Shakey's V-League sa SNA. One of the three graduating players for UP, Nicole Tiamzon. Sa mga talagang consistent players ng UP. Silent but deadly. At siya nahuhuna ngayon sa Reinforced Conference sa UP, averaging 12.5 points per match. Kailing, binigay dito kay Carlos. Tots Carlos. Down the line. Isa rin siguro sa mga talaga nakatulong sa laro ni Carlos while playing beach volley is yung paano niya nababasa yung blocker eh. Kahit sabihin natin na isa lang ang usual blocker mo sa beach volley, yung elevation mo na makikita mo na yung kamay ng blocker kung saan mapapadaanin yung bola, siguro talagang na-develop niya yan while playing beach volley. 17-16, dikit ang ating laban dito sa first set. Ating Carla pangalawang Sandoval. match on this sa ating pagpapatuloy na paghandog. Patuloy na paghandog ng Reinforced Conference dito sa Shakey's V-League. Ria Meneses. And Carlos is able to evade the blockers para makapuntos. 18-16. Notice natin yung nakakuha ng first ball sa UP, yung setter nila. Pero instead na si Carlos yung kumuha ng second ball kasi siya yung nasa utility position. Yung libero yung nag-set sa kanya. So, offensive option pa rin si Carlos kaya napatay niya yung bola na yun. Cabanos. Pinakatambola para kay EJ Laure. Cross-court shot. EJ Laure going cross-court for the kill. And now, some substitutions happening here para sa USD. Substitution, UST. Si Alina Bicar, who Bicar in. was a trusted 10 rookie out, 8 setter Marcus in. para kay Coach Kung Fu Reyes coming in. Siya na yung ginugroom nila as successor ni Cabanos. Actually, yung very Serving, first match Alina ni Bicar. Coach Kung Fu as the head coach of UST, si Alina Bicar yung nag-start as the setter. Kasi isa rin sa revelation sa UST nung last game nila si Packer. Outside at 18. Did a lot of damage from the right side sa laban nila sa Valley Pure. Alina Bicar. Isa rin yan sa mga nagbabalik para sa UST.
Layo off the block. Off the block, puntos para sa UP. UP up by 1, 19 to 18. Naramdam natin yung matinding Serving. rivalry Lance sa pagitan Carlos. ng dalawang UAP schools na ito. And this is the serve that you were talking about by Carve. Layo. Almost a gift for her. Pacres, binalik ang bola sa UP side. Diretso sa net ang palo. By Carlos. Ni Tots Carlos. Nice intention kasi nga 19 all. kahit nasa likod na si Carlos, kailangan mo pa rin siyang gawing offensive option kasi nga siya yung talagang main 17 scorer mo eh. out, So talagang pag 3 na-develop niya pa yung back row attack niya yan, nakakatakot yan para sa UAAP. Serving. Louis Cortez, another graduating player for the UST side, comes in for the Tigresses. Justin Borog, able to score. Touch. UST. There's a net touch. Point. Check ball, Point goes to tawag ng UP. second referee natin. So dumaplis siguro sa daliri ng mga blockers ng UST yan. Panoorin natin dito. Serving. Justin Doro. Oliver Mora, the second referee, was going to call Backless. the Finds the line. check ball. 20 all. 20 all ang ating talaan. Kasi natin Pacres, nagpapakilala na kahit yung quality minutes niya lang na pinasok siya, EJ Laure. magawa ka Serving. ng puntos. Pirit ni Joanna Buser, lakas talaga ng palo ni Tots Carlos. Sabi naman ni Kel, go stay all the way watching from Olongapo Point for City. UP. 21 to Watching 20. from Cavite. Cavite, Olongapo, and Batangas also. Si Rochelle Service. Balido. Jen Thank you Layo. so much for checking out the action here. Sabado, Service out. Lunes, Miyerkules. Substitution. UST. Starting at 7 4 out, p.m. po ang Justin Jose. coverage. 8 out, 10 Cabanos in. Live streaming tuwing may UAP basketball, pero yung ating second match is always live dito sa SNA. Pero tuwing Lunes, both Alex matches are live. Cabanos. Alex Cabanos nagsaserve na. Ito yung mga isa sa mga matibay talaga mag-serve sa UST kasi nga mababa yung serve niya tsaka on point yung target eh. Talagang tina-target niya yung zone 1. Kailing sends it to Tiamzon, popped up by Cabanos. Balik ang bola dito kay Carla Sandoval. Off the block. Double. Off the block. UST now up by 1. 22 to 21. Ano kaya ang Alex feeling nito Cabanos, si Carla serving. Sandoval? While warming up, she was able to see the feature na ginawa sa kanya. And syempre, kailangan na mas ma-motivate ka, di ba? Na magpakitang gilas knowing na you were featured before this match. And here she Sophomore is. ka pa lang. Sandoval. Kasi what I was saying about Sandoval eh, yung consistency eh. Kung gusto niya lakasan, kung gusto niya ni-off shot, hindi siya pagmumula ng error. 21. UST 23. Kaya naman napa-timeout si Coach Jerry. Humingi ka lang lagi. Paris. Agawa naman ang konti. Ha? Lagi yung threat lang naman yung mga gilid-gilid eh. Lalo yung open. Dito lang ng konti. Kahit naiiwan kayo sa gitna ng seat, may magat pinapalo, antayin nyo pa rin yung block. Pag nauna kayo, lalo na mabasag. Guys, habang tayo ng 2 points. Let's go! Hey, lady! You can see yung nagko-call ng shots for UP in that timeout, si Raldrica Ford, assistant coach ng UP. Nakasabay ko din yan ng UAAP, one of mga deadly utility spikers ng UP. Ano yan eh, lefty kaya mahirap pulihin. Service. Alex Cabanos. We have some lefty players also, si Pacres kanina. Pero sa UST side naman, si Mary Pacres. Tiamzon. He gets another opportunity. Binilik ni Cortez ang bola. Bersola, popped up by Sandoval. Cabanos sets it up for Lastimosa. Chicken wing by Cabanos. Goes back to the UP side. Bersola is able to put it away. Kahit nga sabihin natin na magkaiba yung
veterans when it comes to libero and setter ng both teams. Kitang-kita naman na talagang clash of the titans when it comes to the middle blockers. Si Bersola tsaka si Meneses. Kasi pareho sila matibay sa block, tapos pag nasetan ng maayos talagang kaya nila ibaon yung bola eh. Yun yung isa sa mga yun yung look forward to ko every volleyball match kung merong featured matchup. Kaya nga na sinabi mo, clash of the titans sa gitna. Bersola versus Meneses. Meron tayong block doon. Pati, may block tayo doon. Yung sideline yung protektahan mo. Kasi once na pumorward ka, sinong kukuha ng likod mo? May tao pa ba sa likod mo? Di ba wala na? Ngayon, kung matras ka, sinong kukuha sa harapan mo? Di ba ikaw din? Oh. Yun mong iniiwasan natin dyan. Sa end game lang nangyayari. From time to time, nire-remind eh. Last game pa natin pinag-uusapan yan. Sakatake lang tayo. Sampasay. Guys, tamang tayo sa bola. Ha? Sakatake na maayos. Yossi. Alam ni Coach Kung Fu Reyes at importansya ng first set na ito. Gusto nilang makamit ang panalo ngayong gabi. At stake is a chance for a playoff match. Yun yung pinakamababang pwede nila makuha. Should they win today, a chance for a playoff match para makapasok sa semi-final round. Nire-remind niya yung libero nila how to position herself sa court. Kasi okay naman yung positioning ng blockers eh. Siyempre yung libero, i-base mo yung position mo sa court dahil dun sa cover na binablock. UP now at 7-point advantage. 24-23. Substitution. Let's take a look at this last hit by Cortez. One-on-one there kontra kay Bersola. Iniwasan ni Cortez. Ito depensa ni Kathy Bersola pero ang UP nasa set point na. Running attack. And Malek is able to send this one to a deuce. All touch UP. Point goes to UST. 24 all. 24 all. Ito na yung slight moment na maghaharap si Meneses tsaka si Bersola sa harap. Shannon Callan. Tiamzon. Balik ang bola dito sa manig ng Lady Maroons. Carlos, wala pa rin. Backset by Cabanos to Lastimosa who gives up a surprising free ball para sa UP. Tiamzon, dinagdagan ng anghang ang kanyang palo. All is in. Point for UP. In-expect ng USC na kakabaan niya yung palo niya kasi medyo break ball na yun. Ibig sabihin wala siya sa tamang approach. Pero because of the net, medyo na-cut short yung distance ng bola. Nicole Tiamzon. Lastimosa goes cross court. Lastimosa finds the line. Sakto sa linya. Tabla na naman tayo. 25 all. Diyan lalabas talaga yung importance ng ikaw yung veterano kasi lalo na dikitan, endgame, ikaw yung talagang aasahan nila na gagawa ng puntos at hindi pagmumula ng error. Pag gano'n ang sitwasyon, 25 all, 24 all, kailangan na hanapin ang leader. Yun ang si Pam Lastimosa para sa komunal ng UST. Coach Jerry E. tumawag ng timeout dito. Middle 3. Pwede mong bilisan to si Kati. Kati, drop ball lang mabilis. Kung walang wala, sibat na to. Intindihan na, nakapwesto na naman lahat yan. Okay. Tutumba mo or likod? Isa tayo. Ikaw lang ha? Ay, sige lang sinasabi ni Coach. Laban tayo. Hey, lady! Sabi, outside. Coach Jerry drawing up a specific play, Doc AJ. Gusto niya makuha ni Cathy yung attention ng middle blocker para ma-single out yung open spiker ng UP. Kailangan maging convincing yung pasok niya para maiwan lang ng isang blocker yung kanyang open spiker. At nakita rin natin sa huddle na yon si Isa Molde who's in uniform today. Serving for the set. Tanong lang Carla Sandoval. Ipapasok siya. Kasi nga pagod rin siya from participating sa beach volleyball. Kailing. Dorog. Tuloy pa rin ang rally. Carlos kontra Meneses. Ball goes out. Alam nila nakaporma na si Meneses doon tapos
medyo kinulang pa sa buwelo. Kaya magandang idea or intention na gamitin mo na lang yung kamay niya, palabasin mo yung bola, at least makuha niya. Kathy Bersola. Cabanos to Laure. EJ Laure gets the point for UST. At this point, yung mga veterans na nga nag-UST ang bibigay ng puntos para sa kanila. 26. 27-26. Team captain. Comebacking Alice Panglas Mosa. de Mosa at the service line. Carlos, balik ang bola sa panig ng Lady Maroons. Pagkakataon para sa UST na tapusin ang match at set. At ito, Ria Meneses dashing and smashing to take set number 1 para sa UST. 26. Panoorin natin muli our Shakey's shake and play of the set. Ang dating UAP best blocker noong season 77, Ria Meneses, with a running attack to take set number 1, 28-26. Set number 2 sa aming pagbabalik. Ito po ang labanan sa pagitan ng UP at UST dito sa Shakey's V-League Season 13 Reinforced Conference.